Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya ay hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side. Both side ng isang talaga barya. dapat yan. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin mo ang nila liwanag hindi. naman eh. Aminin Mga mo na abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes nung gumawa ng affidavit. Ang waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, the bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talagang nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito, Kong, matagal na ito, 2016 pa po ata ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So kanina talakay na natin yun. Wala nang connection kaya o-objectan ka eh. Ayun, Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, Anong connection ngayon at mo inaharap dito sa dating Pangulo? Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo sa dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga cadres, yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitan niyo rin po yung mga cadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? Oo, ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ng Senador Sani Trillanes na siya pala ay nakikipag, ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan
sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga Oo. para papasukin ng ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung Opo. totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita Inamin ka, po niya. Inamin po nakakita niya. ka ng isang Pilipino Oo. na ano na tawag sa Biblia? Yung anong si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. Oo. Opo. Oo. So, ganito rin eh. Ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa Oo. dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Oho. Nag-file na siya ng katakot-takot na hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Oho. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Opo. Oo. Hindi ka pa nagkasi. Pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Oho. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Nagpang-episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Hearing muna. Oho. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Oho. Hindi, nagkamali ako. Quackcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Pinaiinit mo ko eh. Hindi, si Nelson pa. Hindi Nelson, ikaw na nga magpainit Kasi, sa kanya. ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa atin ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online, Yung mga nanonood sa Quadcom, nanonood ngayon. nandito ngayon sa atin. Oo. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila, Anong pagkakaiba nito? Anong pagkakaiba? Oo. Tayo, tatlo lang tayo. Para mabalanse. Oo. Napanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment. di ba? Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Oh. Pwede pa ba? Next week. Palagay ko, Next week. Nako, at least dito. ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Oo. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano ko nga na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may Oo. sinakay siya sa helicopter. Ayan. Inulog Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Huwag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagpoproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quackcom na yan, nandito yung mga Nandiyan nga. operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, Opo. nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Oho. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Oho. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Oho. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, Opo. At tatanggapin. Ngayon pa, pinagtatawanan ko na yung ICC. O, pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares.
Nandun na ho ba? Kasi, Ano, opo. yun, anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General, o kaya kahit na sinong Chief of Police, nung panahon, o Superintendent, panahon ni Pangulong Duterte, o tinawag ng DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko kung wala naman natin nag-motion kung na siya Hindi, kaya inimbitahan. nga, gusto ko nga tanong ngayon, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupang kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Secretary, Dating Congressman Nery Colmenares. dating, Opo. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit po. tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... Kay De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hair At pagkatapos tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayong totoo, panghiya totoo po. dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Oh, hindi mo nahalata. Hindi, ako mahina ako sa ganyan eh. Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang Opo. hiwalay yun eh. Opo. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinablik? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Tama nga. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang Opo, dapat na opo. i-demonstrate ng isang hukom. Oho. The cold neutrality The of cold an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Oho. Go, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Oho. Mag-alas 12 Di ba? na yun eh. At saka ang inuna Si talaga... Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Oo. Kung minsan walang signal. habang naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yun. Oho. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa tsaka nga yung pinrubok nitong. Kaya kami plano eh. Oho. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nang nanonood eh. Totoo po. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang Ang palasyo. opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo. Oo, teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Oho. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, yun, bakit nga po? naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medjaldea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si ata si Manuel Kong. Ha? Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Aha. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Aha. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Aha. Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ang ICC. Ang tanong,
Anong authority nung Nery Colmenares? Oo nga, tagpo na yun. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng ating gobyerno. gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Oho. Si Kalida, kung tama. Oh, eh di dapat Kalida. tinawag siya na si dating Solicitor General Kalida. Jose Calida. Oho. Kahit papano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Oho. Magiging balancing ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Nako. Ito po kong statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, yung Interpol... munang isang paragraph. Oo. Yung unang paragraph Ayun muna. po. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. O maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa yan, first paragraph na yon, lumilitaw. Hindi ko Opo. rin mabasa, mali ito. Pero, Yan, malaki. Yan. Ito yung malaki. Yan. puro if yan ha. Ibig sabihin, if Kung. Opo. if the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Oho. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ako nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa Sa Rome Statute. sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka. Kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Oh. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan eh. Ano? Paano? Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year... hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC, doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin, yung, parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung... nakalimutan ko yung yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? General law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute, is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Oho. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Oh, lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung daw Halimbawa, Burundi, opo. nakapag-file, pero hindi, anong tawag doon? Hindi, nakapag-ano pa rin, nakapag-ano ng jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol. Nakahabol siya, 2 araw na lang, maglalaps na yung ano eh. Ayun. Oho. Jurisdiction. O kaya nila. mali siya eh. Oo. Ngayon, yun namang yung prosecutor, ano pangalan? Yung Kiram. Opo. Tagal na. Yung prosecutor na yun, Opo. nakakalimutan niya, nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Lapse na. Nag-lapse na. Expired na. Ngayon, sa jurisdiction ng ICC, Jen, 3 jurisdictional contacts ang kailangan mong masatisfy. Oho. Yung temporal jurisdiction, material, tapos mamili ka isa sa 2, either personal or territorial.
Yung personal at saka yung yung personal meron, material meron. Ang problema, yung temporal jurisdiction doon siya sasabit. Aha. Kaya ako, sa palagay ko at kailangan pagdebatihin ito, walang jurisdiction ng ICC. Dito sa ginawa ng statement na to, ang presumption meron kagad ICC. Palagay ko alam ni Pangulong Duterte, bakit naman ako papayag na magakuha ng jurisdiction ng over my person? Mario Josep naman. Ay, naku. Anyway, napasarap yung ating kwentuhan. Napahaba tayo. Napahaba yung ano natin. Ang Wala na yata kayo nabasang advertisement. intro pa lang yan. Intro pa lang yan. Nagsisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo. 20,000 nanonood sa O, atin. di alis na ako para makapagbasa ka. Ito na. Meron tayo. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan.